Good morning! Happy Sunday! Happy worship! Salamat na kayo aming kapiling, lalo na sa mga nasa online. Welcome! Kayo po'y nasa Novaliches Christian Fellowship at sumusubaybay kayo sa unang pagtitipon, tinatawag po nating care group. Okay. Bago tayo magsimula, syempre, maawi tayo, magpasalamat, magpuri, at saka tayo mananalangin. Aawitin po natin, give thanks. At samahan ninyo ako. Ready? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Let's pray. Lord, maraming salamat. Ikaw ang nagbigay ng masarap na kapahingan sa buong magdamag. Ikaw din ang nag-ingat sa amin at nagbangon, nagbigay at nagpahiram ng buhay at lakas para ito ay may paglingkod sa iyo. Aming dalangin ang paglilinis mo ng dugo para walang magiging hadlang sa magandang gagawin mo sa amin sa buong araw na ito. So Lord, sa aming unang pagtitipon, samahan mo kami. Pinagtatagubilin namin sa iyo bawat word na mahakasik, mababasa, mabubulay-bulay, matatalakay. Ang mga ito'y magsilbing biyayang espiritual, maging kalakasan ng aming pananampalataya. So Lord, sa ina namin ito pinagtatagubilin, pagpalain mo kami in Jesus' name. Amen. All right, excited na. No? Ang ganda. Sige, handa na po tayo. Bibigay ko na po sa ating mga tagapagturo. God bless you. How are you starting the new year? Would you believe? Nako, pangatlong linggo na natin. Kayo ba ay nagjo-journal? Kagaya nito nagtuturo sa atin ng kung paano mag-journal. Nako, maganda yan kasi at least nadidetail natin, no? Kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin at ano pa yung goals natin. I am Gigi Dantes and you're on Novaliches Christian Fellowship's online care group lesson, Build What God Wants for You. Tayo pa rin po ay nasa Be Worshipful. And this is part 61 and we are tackling the last part of Psalm 139. Tama po, tatapusin na natin ang Psalm 139 ngayon. And after this lesson po, meron na lang po tayong isang psalm na tatackle po dito sa ating online care group lesson. At pagkatapos ay mag-move on na tayo to another B book by Dr. Warren Wiersbe. By the way, sabi nga natin, para sa inyong mga bagong tune-in, at saka recently lang nag-tune in, ang atin pong pag-aaral ngayon ay kinukuha natin kalakihan na sa Enduring Word. Because yung Be Worshipful book na pinasimulan natin kay Dr. Warren Wiersbe, why did I say Rick Warren? Warren Wiersbe, ay ito po ay nagtatake lamang sa first few Psalms, no? Tayo ay nagtuloy-tuloy binuo natin anuman pa ang mga famous na Psalms na ating alam at diniscuss po natin dito. Again, I must correct myself, no, it's not Rick Warren but Dr. Warren Wiersbe. Atin pong sources ay dadalawa lang po. Mamaya makikita nyo enduringword.com and answersingenesis.org. Basahin po natin ang last verses ng Psalm 139, verses 17 to 24 po ito. How precious to me are your thoughts, O God. How vast is the sum of them.
Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I am still with you. If only you, God, would slay the wicked away from me, you who are bloodthirsty. They speak of you with evil intent. Your adversaries misuse your name. Do I not hate those who hate you, Lord, and abhor those who are in rebellion against you? I have nothing but hatred for them. I count them my enemies. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. God bless the reading of His Word at ang mga sources na nabanggit natin kanina na answers in Genesis.org at ang bulk ng study natin na pinagkunan na enduringword.com. And many thanks to, credits to the owners of the graphics na ating gagamitin po sa ating pag-aaral. What does sand symbolize in the Bible? Ang buhangin, no? Ano ba ang sinisimbolize nito sa Bible? So sa Biblia, pag nakabasa po tayo ng sand, meron pong dalawang pagkakahalintulad o pinagkakakuhanan ng lessons. Merong positibong elemento at meron din pong negatibong elemento. Okay, ito pong ibig kong sabihin. Para sa positive po, pagka sinabing sand sa Bible, it refers to countless numbers or vastness. Karamihan, no? Kalakihan, kadlawakan, no? Innumerable. Gaya nga po ng pagkakagamit sa Genesis 22:17 na kung saan ang Lord ay nag-promise sa descendants ni Abraham na ang descendants niya would be as numerous as the sand. So sa Genesis 22:17 ang sabi po, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore. And thy seed shall possess the gate of his enemies. Ang ganda, no? Kasi, again, no, sa karamihan, sa hindi mabilang na buhangin, butil ng buhangin, no? Ay doon ikinumpara ang descendants ni Abraham. Dahil nga hindi mabibilang ang descendants ni Abraham. Again, on a positive note, sa pagkasand ang ginagamit sa Biblia, it refers to God's power dahil hindi mapipigilan ng dagat ang pag-alon ng sand kung saan pupunta. Pero, no, ang Lord sinasabi sa Jeremiah 5:22 na kaya niyang i-limit ang pagdaluyong, no? To refer to the being almighty of our God, no? As sinasabi dyan sa Jeremiah 5:22, na kayang bigyan ng hangganan ng Lord ang buhangin sa dagat. Okay, tingnan natin. Jeremiah 5:22, fear ye not me, saith the Lord, will ye not tremble at my presence, which have placed the sand for the bound of the sea by a perpetual decree, that it cannot pass it. Kayang ilimit. No, parang kaya mo bang harangan ang sand? O di ba yung mga, kagaya nung Christmas, maraming nagburakay, no? At nagbe-build ng sand castles. At syempre, laborious yan. Maganda yan, yung mga pagkakagawa sa mga sandcastles. Kaya lang, the moment na nagpunta yung waves sa shore at na-wash off, mapipigilan mo ba yon? Hindi. Pero ang Lord natin, kaya niya. No? Sabi, ang Lord, He has placed the sand for the bound of the sea by a what? Perpetual decree that it cannot pass it. And though the waves are off, toss themselves, yet can they not prevail? Though they roar, yet can they not pass over it? O, diba? Pwedeng maging mas mightier yung mga waves. So, positive yan. Ang reference ng sand, ang pagkakagamit na sa salitang sand, positive. Negatively, no, sand can be referred to in the Bible as nagde-describe ng weight o ng burden. Mabigat kasi ang buhangin eh.
Okay, can somebody give me, sorry anak, can somebody give me a tape dispenser? So, so weight or burden, no? A fool's anger or misfortunes are compared to the heavy weight of sand. Ang sabi dyan sa Job 6:3, "Oh, that my grief were thoroughly weighed and my calamity laid in the balances together. For now it would be heavier than the sand of the sea. Therefore, words are swallowed up. Teach me, and I will hold my tongue, and cause me to understand wherein I have erred." So, at one point, dito po sa NCF, nabasag ang aming tape dispenser. Nagtataka yung anak ko, bakit ako nagpaabot ng tape dispenser? Sorry naka, kasi ngayon lang nag-occur sa akin eh. Nabasag. So, ang laman po nito sa loob ay buhangin. Kasi sa Biblia, sabi na sa inyo, nauna ang Bible sa lahat eh. Who would have thought na papalamanan ng buhangin ang tape dispenser? Pampabigat para pag ginanon natin yung tape at nangyari walang tape ito ngayon, hindi sasama yung buong lalagyan at mapuputol natin yung ating tape. So yun ang dinedescribe ng Bible dun eh. "Oh, that my grief were thoroughly weighed." No, hindi thoroughly pala, thoroughly weighed, "and my calamity laid in the balances together. For now it would be heavier than the sand of the sea." Mabigat kasi ang buhangin. No, sabi nga niya, no, yung fool's anger or misfortunes are compared to the heavy weight of sand. Okay, sabi ng Proverbs 27:3, "Stone is heavy and sand a burden." Di ba? Pag burden sa Bible, yung buhat-buhat ng ox, no? Pag sinabing beast of burden, yung mga kumakarga na mga may pabigat, no? Like a sack of grain, ganyan. "Stone is heavy and sand a burden, but a fool's provocation is heavier than both." Another negative connotation or denotation for the use of sand in Scripture, instability. No? Like building a house on sand signifies a life built on flimsy foundations destined to collapse. So sinasabi sa Matthew 7:24-27 na tayo ay magtatayo ng tahanan sa rock para pag dumating ang storm, hindi aanurin ang ating bahay. Unlike sa pag ang bahay ay itinayo sa sand, mabuway ito, aanurin si sand, and therefore the house will crumble. So, merong positive na pagkakagamit sa word na sand, sa object na sand sa Bible, referring to countless numbers, innumerable na mga bagay, no? Vastness at yung kapangyarihan ng Lord na kaya niyang pigilin ang bounds ng sand, no? Kung ito ay darating darating yung waves ng sea, no? He sets limits on the sea's sand. At ganun din naman, no, negatively ito ay ginagamit in reference to pabigat, weight, burden, at instability. Pagka ang bahay ay tinayo sa sand, sabi ng Lord, wag itatayo sa sand kasi mabuway. Now, other than the two that was mentioned previously, yung sa promise ni Abraham at saka yung parable ng builders, no, yung sa sand na bahay na tinayo sa sand. Ang wisdom ni Solomon ay kinompare din dyan, no, sa countless numbers. God gave Solomon wisdom, very great insight, breadth of understanding, as measureless as the sand on the seashore. Can we comprehend that? No, sabi natin, ang tali-talino ni Einstein, no? At ang mga geniuses, ang mga musical composers, paano nila nagawa yun? Yung mga compositions nila which stood the test of time. Pero ang pagkakasabi po sa 1 Kings 4:29 in reference to the wisdom God gave Solomon, it's very great, breadth of understanding,
as measureless as the sand on the seashore. Kaya siya yung pinaka-matalinong tao who ever lived. And then, no, in reference to Israel's enemies, negative na naman yan. No, bakit? And they went out, they and all their hosts with them, much people, even as the sand that is upon the seashore in multitude, with horses and chariots, very many. Enemies ng Israel. So, in the Bible, merong positive na pangangahulugan o likelihood ang sand, at meron din naman negative. So, be careful pag nagbasa tayo kung ano ba ang pinangangahulugan nito. Alam niyo po, no, 'di ba in the past na past 2 or 3 weeks that we have been discussing Psalm 139, sabi natin, ang Lord hindi natin lubos na mauunawaan because our minds are finite, no? Limitado ang isip natin. At for us to understand or comprehend a big God, no, hindi natin kayang maarok. Kaya nga sabi na Romans 11:33, oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and how inscrutable His ways. Hindi natin fully mako-comprehend. Now, sabi nga natin, dahil sa mga attributes ng Lord na to, siya ay sovereign, no? Wala makaka-prevail, wala makakaangat. He is supreme. He is Lord over all. At, again, sabi nga natin, itong mga attributes na to, na pagkakakilala ni David sa siyang pagkakasulat, no? Sa Psalm 139, sinulat niya tong mga attributes na to on a very personal level, no? Hindi lang basta alam niya na ang Diyos ang pinakamataas sa lahat, pero nirelate niya ito sa kanyang heart at sa kanyang meditation, at ito ay nagbibigay sa kanya ng growth sa kanyang pananampalataya. That said, no, tayo, nabasa din natin, di ba? Sabi natin, absolute ang authority ng Lord, power, dominion sa buong creation, sustainer, He is able to do as He pleases. Talagang napakaganda ng poetry dyan sa Psalm 139. Nabasa natin kung sino ang Lord, omnipresent siya, omniscient siya, omnipotent siya, immutable siya. At ang dami-dami niyang katangian na pwede nating i-imbibe o mahawaan tayo, no? Like kapiranggot na holiness, ng righteousness ng Lord. Mabahaginan tayo ng truthfulness ng Lord, ng goodness niya, ng love niya, ng patience, lalo na ng grace niya. No? Mga moral attributes ng Lord, pag nabasa natin yan lahat, paano tayo magre-respond sa greatness ng Lord? Yan ngayon ang aaralin natin. Paano tayo magre-respond? Now that we have learned, no, that our God is omniscient, omnipresent, omnipotent, lahat na ng omni, at saka lahat pa ng katangian nasa Kanya na, no, mabubuting katangian. How do we respond to the greatness of God? Si David, sabi niya, yung precious nature of God's thoughts to me, yun ang sumagana sa Kanya, sa Kanyang meditate on the attributes of God. The precious nature of God's thoughts to me. Bakit precious? Okay, basahin muna natin. Ulitin natin. How precious are your thoughts about me, O God? They cannot be numbered. So precious because, una sa lahat, innumerable. They cannot be numbered. Okay, so like ang anak ko, no? He's going through something right now. And ako bilang magulang, mayat maya naiisip ko yun. No? At mayat maya ay pinagpe-pray ko ang anak ko. Nasa spirit of prayer ko, kino-cover ko. And I'm sure ganun din si Pastor Mark, no? So, paano pa higit ang Lord na bilang magulang natin? How precious are your thoughts about me, O God? They cannot be numbered. I can't even count them. They outnumber the grains of sand.
Wow. Kung iisipin natin, Lord, ano ang pinagkakaisip mo po sa akin? Eh ako lang dun sa pinagdadaanan ng anak ko. Consumed na ako doon. At alam nyo po, yan, alam ko, ganyan din kayo. At parang commercial din. Paglulutuan nyo ng mga pagkain na gusto niya para kahit papano yung pagkain makomfort siya, di ba? At kahit papano ma-lift up yung spirits niya bukod pa sa words of comfort and encouragement. No? Kasi magulang tayo. And yet, in my meditation, I tell the Lord, Lord, parent lang ako. Why did I say lang? Because God is the ultimate parent. Even if I say words of comfort, I tell Him words of encouragement. No? Yung ultimate comfort manggagaling sa Panginoon. And I know He can reach my sound where I cannot. No? How precious are your thoughts about me, O God? They cannot be numbered. I can't even count them. Yun daw precious na word dyan. Ang root word daw niyan ay weighty. Mabigat, no? Like, it's being valued by David. It's heavy, no? Marami. Mabigat, marami yung pag-iisip ng Lord sa akin. Tingnan natin, yung omnipotence at omniscience ng Lord. Kaya niyang isipin ang bawat isang anak niya, no? In all the respects of their humanness or our humanity, no? At sabay-sabay at hindi siya nalilito at hindi siya sobrang busy, no? Like sabi nga, if I should count them, sabi niya, I can't sa rendering na to, NLT, I can't even count them. Sa ibang rendering, if I should count them, kung bibilangin ko, yan naman, I can't even count them. Why did the NLT put it such? Because, again, established na dyan, kahit na ganun ang poetry, ang pagkaka-translate na ibang version, if I should count them, ang NLT, payak na language, contemporary language. Kaya sabi niya, I can't even count them. They outnumber the grains of sand. So, ang sabi ngayon ni Charles Spurgeon, thoughts such as are natural to the Creator, the Preserver, the Redeemer, the Father, the Friend, are evermore flowing from the heart of the Lord. Oh, what comfort, no? Yung mga thoughts na natural na isipin ng isang Creator, ng isang manlilikha, ng isang preserver, ng isang nag-aalaga, ng isang tagapagligtas, ng isang ama, at ng isang kaibigan are evermore flowing from the heart of the Lord. Nakakatuwa yan. Ano? Pag inisip natin yung, ang lalim ng sinabi dyan ni Charles Spurgeon what an anointed preacher talaga to si Charles Spurgeon. Why? Kasi nga naman, syempre, kung ikaw ay creator, meron kang thought na papaano lalago ito, itong aking create. What things ang still na kailangan niya. Whereas kung bilang ama, ang iisipin niya, kailangan ko i-comfort ang anak ko or I need to get him ready for the next level of life. Mas lalo na isama mo pa yung kaibigan. Oh yes, nararamdaman ko yung nararamdaman mo. Oh yes, I rejoice with you, son, daughter. Ganun daw klaseng mga thoughts. That's why they outnumber the sand of the sea. Thoughts of our pardon, renewal, upholding, supplying, educating, perfecting, and 1,000 more kinds ng thoughts perpetually well up in the mind of the Most High. Kaya yun ang sabi ni David, I can't even count them. Kasi higit-higit siya sa number ng grains of sand sa sea. O meron bang Diyos-Diyosan na makakatapat dyan? Siyempre, wala. Kasi yari sila sa kahoy at para bagang yung manlililo, yung sculptor, yun ang nagbibigay ng buhay doon. Bakit nagbibigay ng buhay? Bakit? Ilililok, pipintahan, kaganda-ganda, pagkatapos ilalay, bebenta pa. Pagkabili, yung bumili, ilalagay sa isang altar at doon magdadasal.
Eh di sino nagbigay ng buhay, so to speak, yung manlililok. Habang binigyan ng buhay yung bulsa ng manlililok. So, no, ang nakakatuwa dun sa dulo ng passage na yon, when I awake, you are still with me. Ito daw, maikukumpara natin, yung isang baby, yung isang bata. Na-remember nyo, nung bata yung mga anak nyo, or Mama Marlene, yung apo nyo, pagka nagising at walang nakitang magulang sa tabi or anybody, ay sabagay, iba sa States, ano? Sa States pala, meron silang baby monitor. No? So, pwedeng iwan sa kwarto habang gumagawa o nagpapahinga yung mother or yung nanny. So, dito sa Pilipinas, hindi eh. Wala tayong baby monitor at maya sisilipin natin. Lalo kung alumpihit ba yung tawag doon? Yung toss and turn na, yung baby. So alam natin na medyo malapit na magising. At tayo naman medyo pupwesto na sa malapit para pag dumilat, kita niya na nakatingin tayo sa kanya. At pag wala siyang nakita, definitely, oha, 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 mas malakas pang oha. No? Pero pag nakita agad si mami, no, mauuha man, mawawala si uha. No? Kasi alam na, so, and when I awake, you are still with me. So, comforted agad. Ganoon ka-childlike yung faith ni David. When I awake, you are still with me. Sobra-sobrang assurance ang meron siya. Now, si David, he longed for righteousness and justice as the psalm was continuing to its ending. No? He was longing for righteousness and justice. Sabi niya, bigla nag-shift agad no? Napaka-worshipful ng mga first few verses na binasa natin. And then biglang nag-shift. If only you, God, would slay the wicked. Away from me, you are bloodthirsty. They speak of you with evil intent. Your adversaries misuse your name. Naku, nag-shift siya agad. No? As in, may galit. No? If only you, God, would slay the wicked. Away from me, liars. Kumbaga ba sa panahon natin, in Jesus' name, no? Kumbaga ba sa panahon natin, away from me, you who are bloodthirsty. They speak of you, no? Kay sa Lord natin, with evil intent. Your adversaries misuse your name. Oh, ang karugtong. Do I not hate them, O Lord, who hate you? And do I not love those who rise up against you? I hate them with perfect hatred. I count them my enemies. Nung ginagawa ko tong lesson, sabi ko sa sarili ko, ay, dito okay ang prinsipyo ng bati-bati, galit-galit. Di ba po? Nung bata tayo, or nadadala pa nga yan minsan sa pagkatanda na pagka, ay, bati mo yung kagalit ko, therefore galit na rin kita. Bati ko, dapat bati mo yung bati ko, galit mo yung galit ko. Di ba, kino-correct natin yung mga, minsan yung mga bata, sinasabihan natin, hindi ganun, no? Hindi yan kampi-kampi. Bati mo siya, siya lang nakipag-away sa kanya hindi naman sa'yo, bakit mo siya gagalitin, di ba? So, pero dito pala, yung bati-bati, galit-galit, ay pwede. Bakit? Kasi kung tayo ay kakampi ng Lord, dapat galit tayo sa umaaway kay Lord. Do I not hate them, O Lord, who hate you? And do I not loathe those who rise up against you? I hate them with perfect hatred. I count them my enemies. Enemies ng Lord ay enemies din natin dapat. At ang ganda nito, kasi sa enduringword.com, sinabi to, David went against a spirit also evident in our day. He went against the spirit na ngayong lumalaban siya sa spirit na meron sa mga panahon natin na yon. Ngayon, no,
against the idea that we can love God without hating evil. Ay, parang namamangka sa dalawang ilog. Kaya yung namumuhay sa kasalanan, tapos sasabihin niya, mahal ko ang Lord, magka-question mark tayo dyan. Kasi, yan yung ina-address ni David dyan eh. Kung mahal mo ang Lord, dapat everything that the Lord hates, you will also hate. And you will hate doing. Bakit? Kasi nga, kakampi ka ng Lord. You count the Lord's enemies, your enemies as well. Kaya kung ayaw ng Lord sa evil, dapat ayaw mo rin. Lalo't pag sinasabi mong, mahal mo ang Diyos. It is entirely possible for a person to be too loving and it corrupts his claimed love for God. Hindi po pwedeng mahal niya ang Lord pagkatapos gagawa siya na nakakasakit sa Lord. Hindi pwede ang ganun. Kumbaga ba sausaw dito, sausaw dun. Sorry for the term. But that's how I can describe it. And then, si David, he then moved on a humble prayer to a great God. He made that humble prayer. Ano ang sabi niya? Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Taliksikin mo ako, Lord. No? Know my heart. Again, ang ganda nito. Because in his worship life, si David, alam niya na ang Lord, kilala siya more than he knows himself. Ang puso natin madaya eh. Yan ang sinasabi ng Jeremiah 17, no? Sometimes, dun tayo nakabatay, no? We feel this is right and so this is right. But sometimes it's not like that, no? We feel this is right, pero the Holy Spirit tells us otherwise. It's not right, even if you feel it is right. Kaya si David, nagpapasaliksik siya sa Lord. Search me, O God. Know my heart. Ang maganda kung nagtatanong tayo sa ating sarili, nagkamali ba ako? Saan ako nagkamali, Lord? Where did I go wrong? Tell me. Tell me, Lord. What wrong did I say? What wrong did I do? Ano po ba ang ginawa ko na nakaka-offend? Hindi lamang doon sa tao na yon, o hindi sa iyo, O God. Search me, O God. Know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Sabi dito ng enduringword.com, know my anxious thoughts kasi daw baka mamaya dahil tayo ay anxious, napapaltan na yung pagtitiwala natin sa Diyos, sa pagtitiwala sa something else. Kasi nga sa anxiety natin, we tend to believe, kaya ko to. May pera ko, matutustusan ko pa to. Magagawan ko to ng paraan. Baka naililipat daw yung ating trust sa maliban sa Panginoon. Ganda-ganda nung sinabi. David took his theological understanding of God's nature and attributes and applied it to his own personal discipleship. Yung pagkakaunawa ni David, perhaps, no? Alam niya ang Torah, ang law ni Moses. No? At kung paano dinidescribe na ang Lord ay omniscient, omnipotent. No? Lahat yan, alam yan. David took his theological understanding of God's nature and attributes at in-apply niya sa kanyang pampersonal na buhay. Hindi nag-retain dito yung knowledge that God is omnipotent, that God is omnipresent, that God is omniscient. No? That God is loving, that God is just. Kung hindi, dumating dito. Bumaba sa puso. Kumbaga now nakilala ko ang Panginoon in my head. How does it affect me now? Yung puso ko, how do the attributes of God change my heart? Dapat napapagbago. Alam niyo po, tinuturo ko yan sa mga estudyante ko sa Bible Institute, no? Kasi karamihan po,
ng mga Bible students. And I also kami ni Pastor Mark, we also went through the same stage. Pag nakaalam ng marami sa Bible, there are times talagang medyo tumataas. Uy, like halimbawa, pag nag-witness, no? Alam mo ba, ang sabi ng Bible, kung saan ka pupunta pagka ikaw ay namatay? Alam ba, sa impyerno ka pupunta. That's good. And that's true. That's so biblical. But, na-undermine yung love of God, no? Na dapat sana, una mo nang maunawaan ng unbeliever na kinakailangan niya ang Lord at ang Lord made the provisions para siya ay hindi pumunta sa impyerno dahil mahal siya ng Lord. Naapektuhan yung puso, yung damdamin. No, hindi dito. Kasi kung nandito lang, yabang eh. Kaya pag tinuturuan namin yung mga estudyante, sinasabihan namin, pag natuto kayo, don't be greater than your teacher. Yan naman din sinasabi ng Bible. A student is not above his teacher. No? Huwag lalaki ang ulo, ang nalaman, padala, papuntahin sa puso. Sabi niya, the nature and attributes of God were not mere theories, they were guides to David's spiritual growth. Ganda, no? Lumago sa puso, lumago sa spiritual si David dahil yung pagkakakilala niya sa Lord, he let the knowledge enrich his heart, his faith. Ganda-ganda. Alam niyo daw po, pagka daw prinay niyo ito, no? See if there is any offensive way in me. Sa iba yan, see if there's any wicked way in me. So daw ay nag-i-invite ka, Lord, do a spiritual surgery on me. Do a spiritual surgery on me. Like, di ba sa surgery, they will cut you up and then they will get what is making you sick. Tatanggalin yun so that when it heals, it's like you're a brand new person again. And you have a brand new body again. So pagka daw i-pray ito daw ay prayer na dapat ay ready tayo na magpa-spiritual surgery sa Lord. See if there is any offensive way in me. Kapatid ko, medyo i-share ko yung story niya. No? She's listening right now. Alam ko yun. Advanced taping ito, pero alam ko nakikinig siya. No? At one point sa kanyang buhay, she was throwing up like crazy. And so, dinala namin siya sa ospital. At pagdala namin sa ospital, ay hindi makita ng mga doctors yung mga tests, with all the tests, hindi nakita what was wrong with her. No? Tapos, ang ginawa, they did a surgery to see what was wrong with her. So, nung nakita kung ano yung that's causing her perpetual vomiting, tinanggal yon, and then, nung naghilom yon, hindi na siya nag-vomit na. Magaling na siya. And to this day, she is alive and well. And she lived for like ilang years pa. Buhay pa siya hanggang sa ngayon. Malakas pa siya. Reconnected nga kami eh. Hello, Ate Faye. No. So sabi dyan, see if there's any offensive way in me. Para daw tayo ay mabuhay in the way everlasting. Tatanggalin yung offensive way. Sa ibang translation, sa Psalm 139:24, ang sabi dyan, see if there's any wicked way in me. Yun the wicked way, at pag translate daw yan talaga, ang ibig daw niyan sabihin ay way of grief. Na tayo daw, madalas, tayo ay nasa way that gives grief to God. Yung palang ibig sabihin yun. Na kung tayo ay namumuhay na nagbibigay ng grief sa Lord. Natanggalin ng Lord yon is spiritual surgery. And then, for the Lord to lead us into the everlasting path. No? Lead me in the way everlasting. Holiness, no?
holiness na dahil tumanggap tayo sa Lord, pag tayo ay kinuha ng Panginoon, nasa heaven na tayo ay haharap, na tayo ay blameless. Hindi ibig sabihin na blameless na wala kang kasalanan na nagawa sa Lord. Kung hindi, yung ikaw ay pagharap mo, alam ng Lord na you live the holy life down here, and trips lang, kumbaga ba, dapa lang, hindi intentional. Yung iyong pagiging makasalanan. Kung hindi, dahil tayo ay nasa flesh, talagang tayo ay magkakasala pa. Yan yung sinasabing, lead me in the way everlasting. Yung path na wicked, na nagdadala ng grief sa Lord, aalisin tayo ng Panginoon doon, at pagkatapos tayo ay mamumuhay ng holiness, at ng pagdating natin sa langit, we will be congratulated by God, no? Into eternal life, into everlasting life, because we fought a holy, good fight. Ganda nitong itong naglagay ng YouTube video na to. No, hindi ko nga nakuha kung sinong pastor siya, but sabi niya, our view of God shapes our response to God. Yun ang makikita natin na very explicit sa Psalm 139. No, yung kung anong pagkakakilala ni David sa ating Diyos, yun yung naging push para kung ano ang magiging response niya sa ating Panginoon. Tayo din, dapat ganun. Kung anong pagkakilala natin sa Lord, dapat yun din ang mag-shape ng response natin sa Lord. And we respond in worship. Sabi ng Jeremiah 6:16, this is what the Lord says, stand at the crossroads and look. Ask for the ancient paths. Ask where the good way is and walk in it, and you will find rest for your souls. Si David, yung pagkakilala niya sa Lord, no, nagbunga sa kanya into deeper worship, into a holier lifestyle, no, into a life na mas submitted pa kaysa sa Lord. And Jeremiah admonishes us na lakaran natin, no, yung ancient path. Ask where the good way is. See if there's any wicked way in me. And walk in it. Lead me in the way everlasting. And you will find rest for your souls. Thank you, Jesus. Napakasarap po ng aming pag-aaral. Napakatamis ng iyong salita. Hindi nakakasawa, Lord God. Some people will say, sobra-sobra ang pagbabasa ng Biblia, but there's no sawa in your word. Walang empacho, even, Lord God. Even sa iyong work, Lord God. Salamat. Sapagkat, Lord, kada kami ay nag-aaral at lalo pang lumalalim, kami ay lumalakas, Lord God. At Lord, lalo kaming nasa-shape, Lord God. And hopefully, mas approved kami po, Panginoon, sa inyo. Even as, Lord, malapit na kayong bumalik, and we desire your coming back soon, Lord God. Kayo po ang patuloy na magpuno sa aming mga puso sa next na care group lesson namin. But first, bless us in worship, Lord. In Jesus' name, amen. Thank you very much. At muli, Happy New Year to you. Sana po darating tayo sa end ng taon na ito na tayo ay nakasumpong ng blessings ng Lord because we walked in the path of God. I am Gigi Dantes.